sa bawat isa, mga kasama namin at sa online good morning po. Tayo po tayong lahat at bigyan po natin ang pinakamalakas na malakpak ang ating Panginoon yung umagang ito. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Yan, welcome sa ating Sunday celebration. Sa mga nasa online, welcome po kayo. Masaya ba kayo ngayong araw na to? Amen! Kamusta naman ang puso natin? Okay naman? Sa biyaya ng Panginoon. Ngayong umaga, pasalamatan po natin ang ating Panginoon dahil siya po ay napakabuti niya at sa kabila ng lahat, nandiyan siya para sa atin. Amen ba? So, ngayong umaga, sabi nga po sa awit, chapter 145, verses 1 and 2, sabi po doon, ang kadakilaan ng Diyos ko at hari aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Hindi ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Diba? So araw-araw, talagang dapat magpasalamat tayo sa Panginoon kasi araw-araw may ginagawa sa atin ng Panginoon. Amen? Kaya ngayon, umaga, malaya po tayong umawit sa Kanya. At kailangan ko po ang inyong full energy ngayon. Maging yung mga nasa bahay po ngayon o nasa nanonood sa amin. Alam niyo itong awiting itong malaya. Sino malaya ngayong araw na to? Amen! Amen. Pinalaya tayo ng Panginoon at binigyan niya tayo ng kalayaan para makapagpuri at makapagpasalamat sa Kanya. Kaya, pag sinabing malayang sumigaw, isisigaw natin, Jesus! Malayang sumigaw! Jesus! Ayan! Malayang sumayaw! Paano yung sayaw nyo? Sige lang! Paano yung sumayaw? Okay? Masayaw ha? Kala ko parang walang sumasayaw. Malayang sumayaw! Oh, yung mga ganyan, kahit anong sayaw pa yan. Basta para sa Panginoon yan. At malayang lumundag. Paano lumundag? Akala ko ganyan lang eh. Hindi umangat yung paa sa di ba? Lundag, okay? Malayang lumipad. Paano? Although hindi tayo makakalipad talaga, pero yung parang yung posture ng ibon, ganyan, okay? Malayang sumigaw. Jesus! Malayang sumayaw. Ganun. Layo-layo naman tayo, di ba? Pwedeng sumayaw para sa ating Panginoon. Gamitin natin itong kalayaan na to para sa ikakaluwalhati ng ating Panginoon. Amen? Amen! Woo! Yes, Lord. Salamat, Panginoon, sa kalayaan na yung pinagkalaw sa amin. Hey, 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 hey! Come on! Malayang sumigaw! Come on! Malaya! Sabay tayo. Malaya, malayang, malayang, malaya. Woo! Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya! Malaya, malayang, malayang, malaya. Come on! Hey! Malaya, malayang, malayang, malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa na naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan, binawi na ng lubusan. Ang pangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Come on! Amen! Woo! Salamat, Panginoon! Sa isang malayang buhay! Malaya! Malaya, malayang, malayang, malaya.
Panginoong Jesus. Tunay nga, pinalaya mo na kami, Panginoon. Bigyan natin siya ng pinakamalakas sa palakpak. Panginoon, maraming Purihin ka, Panginoon. Salamat, Panginoong Jesus. Oh, Panginoon. Salamat, Panginoon. Amen. God, maraming salamat, Panginoon, sa kalayaan. At tunay nga, ang iyong kapangyarihan ay amin pong nararanasan. Salamat sa kalayaan, Panginoon, sa sakit at karamdaman. Salamat sa kalayaan, Panginoon, sa kasalanan, Panginoon. Maraming salamat. At tulungan niyo po ang bawat isa. Itong kalayaan ay aming natamo mula sa iyo, Panginoon. Ay gamitin po namin para sa ikaluluwalhati mo, Panginoon. Kaya maraming salamat. Marapat-dapat ka lamang pasalamatan araw-araw at magpakailanman, Panginoon. Nararapat na sa iyo ang luwalhati, ang papuri, Panginoon. Salamat. Purihin ka, Panginoong Jesus. Yes, God. Patuloy po nating papurihan ang ating Panginoon. Nararapat kang purihin, Panginoon. Salamat, Panginoong Jesus. Purihin ka, Salamat sa iyong dakilang pag-ibig. Panginoong Jesus. Amen. Purihin ka, Panginoon. Huwag mo ang aming mga puso, Diyos. Pasalamatan ka, Panginoong Jesus. Sambahin ang pangalan mo, Panginoong Jesus. Salamat sa dakilang mong pag-ibig, Panginoon. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, Panginoon. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Amen. Salamat, Panginoon. Nararapat ka sa papuri at sa salamat, Panginoon. Kailanman hindi ka nagbabago. Tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko. Mamamalagi sa kalinga mo. Nararapat na sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat na sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri,
luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Jesus, dakila ka. Kami iyong likha'y lumuluhod sa iyo. Tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabi, Jesus, dakila ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kami iyong likha'y lumuluhod sa iyo. Tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay magsasabing, Jesus, dakila ka. Jesus, dakila ka. Jesus, dakila ka. Jesus, dakila ka. Oh, Jesus. Oh, Panginoon. Oh, Panginoong Jesus. Salamatan mo, Panginoong Jesus. Oh, Panginoon. Ginag siya pinakamalakas sa palakpak, oh, Panginoon. Salamat po, Panginoong Jesus. Oh, Panginoon. Oh, tunay nga, napakadakila mo. Oh, puri ka, Panginoon. Salamat sa iyo. Oh, Panginoong Jesus. Ang iyong nilikha'y luluhod sa iyo, Panginoon. Dakila ka. Oh, Panginoon. Itataas ang ngalan mo, Jesus. Puri ka, Panginoon. Salamat sa iyo. Salamat, Panginoon. Tunay ngang kadakila mo, Panginoon. Dakila ka. Salamat, kami yung nilikhay. Lumuluhod sa iyo. Tinataas ang ngalan mo, Panginoon. Amen. Bawat labi magpupuri, bawat lahi magsasabi, Jesus, dakila ka. Amen.
po ay mananatili sa iyong presensya at aming pong panghahawakan ng iyong mga pangako, Panginoon, sa amin. Kaya maraming salamat sa iyo, o purihin ka. Walang hanggan kami magpapasalamat. Araw-araw, magpakailanman, magpapasalamat kami sa iyo sa patuloy mong ginagawa sa buhay ng bawat isa. Panginoon, salamat sa iyo. Maraming salamat. Ang tanging nais namin, Panginoon, tulungan mo kami na magawa namin ang iyong kalooban. Panginoon, amin sundin, Lord, kung nais mo sa buhay ng bawat isa. Ang bawat isa na maglingkod sa iyo, Panginoon. At salamat din, Panginoon, sa iyong pag-iingat sa bawat isa, sa pagpapala, Panginoon. Salamat sa kagalingan, sa kalakasan, Panginoon, sa pagbibigay sa amin ng mga Amen. Yes, pangangailangan namin sa araw-araw, Panginoon. Tunay nga na kami po ay manampalataya sa iyo at manalig, Panginoon. Magtiwala sa iyo. At ang tanging pag-asa namin ay ikaw lamang. Wala na iba, Panginoon. Sa mga lahat na nangyayari sa amin, ang tanging kailangan namin, Panginoon, ay tumingin at manatili kami sa iyo. Manatili kami dun sa kalooban mo, Panginoon. Kaya maraming salamat sa bawat isa, Panginoon, na nagpatuloy, na magpapatuloy, na maglingkod sa iyo, na magpapatuloy, na nagpapatuloy, Panginoon, na naniniwala at nananalig sa iyo, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa na kahit anong mangyari, patuloy ka rin magtitiwala sa iyo dahil Yes, alam Lord. namin na mas maganda ang plano mo kaysa sa mga Amen. plano namin, Panginoon. Kaya maraming salamat sa iyo. Nararapat ka lang papurihan, luwalhatiin, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat sa iyo. Ito ang aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen, 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 amen. Maaari po tayong makaupo po. Purihin ang Diyos. Magandang umaga sa bawat isa. Morning, tayo pong lahat ay tumayo. At ating purihin, palakpakan natin, sambahin natin ang Panginoon. Pinupuri ka namin, O Diyos. Sinasamba ka namin, Panginoon. Ikaw ang makapangyariang Diyos. Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Diyos ni Moises. Diyos ni Joshua. Aming Diyos, makapangyarihan, walang hanggan. Diyos na nagmamahal sa amin. Diyos na kumakalinga sa amin. Pinupuri ka namin. Sinasamba ka namin. Oh, we worship you, Lord. We worship you, Lord. Purihin ka, Panginoon. Salamat po. Salamat. Salamat po ngayong umaga, Panginoon. Salamat po sa iyong biyaya sa buong isang linggo na kami po ay sinamahan mo, kinalinga mo, minahal at pinagpala, Panginoon. At ngayong araw muli, sa aming pagsamba, sa aming pakikinig ng iyong salita, pagkalooban mo kami ng kaliwanagan, ng karunungan, ng kaalaman mula sa iyong salita, upang ang aming pamumuhay, Panginoon, ay isang buhay na punong-puno ng pananampalataya sa iyo. Punong-puno ng pag-asa. Punong-puno ng pag-ibig ng Diyos. Panginoon, maraming salamat. Ngayong sandali, binabalik namin lahat ng papuri at pasalamat sa iyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. Wow! Praise the Lord. Pakisabi sa katabi mo, pagpalain ka ng Panginoon. Magandang umaga sa iyo. Mabuhay ka. Purihin ang Panginoon. Sa isang araw, isang umaga, linggo ng umaga, na binigay sa atin ng Panginoon upang tayo po'y sumamba, makinig muli ng kanyang mga salita at pagpalain
ng kanyang mga salita. Magandang umaga rin sa mga nasa online service natin at nawa ay makasama namin kayo isang araw. Ano po? Sapagkat sinabi ng banal na kasulatan, huwag nating hayaan ang pagtitipon sapagkat nalalaman natin na nalalapit na ang araw ng Panginoon. Ang pagtitipon po natin ay pagpapalakasan natin, pagpapatibay ng ating pananampalataya at patuloy tayo na lumago sa ating paglilingkod sa Panginoon. Amen? Purihin ang Panginoon. Welcome po sa Acts Community Ministries. At ngayon pong sandali, katulad po ng mga nakaraan po nating serye o series, tayo po ay nagkakaroon ng pag-aaral at pagtatalakay tungkol po sa pananampalataya. Bakit po? Kasi napakahalaga ng pananampalataya. Importante ang pananampalataya. Ang pananampalataya, ito yung katiyakan ng mga bagay na ating inaasahan. Tayo sumasampalataya sa Diyos na hindi nakikita, ngunit nararamdaman natin siya. Ang puso natin nagsasabi, nagpapatunay na mayroong Diyos na dapat nating sambahin, purihin natin ang Panginoon at paglingkuran natin siya. Ano po? Siya yung Diyos na nagligtas sa atin. Siya yung Diyos na nagpatawad sa atin. Siya yung Diyos na naglilinis ng ating buhay at gumagabay sa atin sa pang-araw-araw na buhay natin. Ano po? Kaya noong nakaraang araw, nakaraang linggo, tayo po ay nangusap sa paksang crossover faith. Pananampalatayang tumatawid. At ngayong sandali, tayo po ay mangungusap sa paksang ng pananampalatayang nananaig. Po, conquering faith. Purihin ang Panginoon. Alam po ninyo, ang true faith does not draw back nor give up. Tandaan natin yan, ang totoong pananampalataya. Hindi siya umaatras. Hindi siya tumitigil. Hindi siya nawawala ng pag-asa. Ang totoong pananampalataya, matapang, nananaig, nagtatagumpay. True faith is courageous. It is a conquering faith. Kaya kung meron po tayong banal na kasulatan, buksan po natin ang aklat ng Hebreo, kabanatang 11, talatang 30. Napakaganda ng pag-aaral natin tungkol po sa Hall of Faith. Nagkakaroon tayo ng tinatawag na kaliwanagan tungkol doon sa pamumuhay ng mga kapatiran natin, ng mga kapatid sa pananampalataya, kung paano sila nagtagumpay, kung paano sila nagwagi sa laban, at kung paano sinamahan sila ng Panginoon sapagkat sila yung mga lalaki at babae ng pananampalataya. At hanggang ngayon, mga kapatid, ang pananampalataya ang hinahanap pa rin ng Diyos. Importante ang pananampalataya. Tingnan po natin yung kanilang pananampalataya na nagtagumpay, na naig laban dun sa kanilang mga kaaway. Kung papaano ang Jericho ay bumagsak sa pamagitan ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Sinabi po sa Hebrews 11 verse 30, by faith, the walls of Jericho fell down after they were encircled for 7 days. Jericho fell down. The walls of Jericho fell down. Dahil sa pananampalataya, gumuho ang mga pader ng Jericho matapos itong ikutan ng mga Israelita sa loob ng 7 araw. 7 araw na lumakad sila sa pananampalataya, nalig sila sa Diyos, at nagtagumpay sila, nagkaroon sila ng tinatawag na conquering faith. Ngayong sandali, upang higit nating maunawaan ang pananampalataya at kung paano tayo magkakaroon ng tinatawag na conquering faith, no? Yung pananampalatayang hindi sumusuko, yung pananampalatayang hindi umatras, yung pananampalatayang hindi nawawala, yung pananampalatayang matapang at nananaig. Tingnan natin yung kasaysayan nila at ito yung magkaroon ng impact nawa sa atin. Di po? Sa aklat ng Joshua, kabanatang 6, talatang 1, ganito ang sinasabi, ang Jericho nga ay ganap na nakasara dahil sa mga anak ni Israel. Walang nakakalabas, walang nakakapasok. Sapagkat alam ng mga taga-Jericho na ang Israel ay paparoon sa kanila. Dito po makikita natin na ang Israel katatapos lang nila ng crossover. Nag-crossover sila mula doon sa tinatawag na dagat na pula. Pagkatapos noon, nag-crossover pa rin sila
mula doon sa tinatawag na Jordan River patungo sa Promised Land. Kaya ang mga anak ng Diyos sa lugar na ito, sa panahong ito, nakita nila yung kapangyarihan ng Diyos. Naranasan nilang kapangyarihan ng Diyos. Nasaksihan nila ang pagkilos ng Panginoon sa kanilang buhay. Maliwanag yun. Nasaksihan nila ang kapangyarihan ng Panginoon. At sinabi sa talatang 2, sinabi ng Panginoon kay Josue, tingnan mo, ibinigay ko na sa iyong kamay ang Jericho, ang hari nito at mga mandirigma. Lilibutin ninyo ang buong lungsod. Lahat ng mga lalaking mandirigma ay lilikid na minsan sa lungsod. Gagawin ninyo ito sa loob ng 6 na araw. Ang 7 pari ay magdadala ng 7 tambuli na mga sungay ng tupa sa unahan ng kaban. At sa ika-7 araw ay inyong paliligiran ng 7 ulit ang bayan at ihipan ng mga pari ang mga tambuli. Simple lamang yung instructions sa kanila. Iikot sila sa loob ng 7 araw. Hihipan lamang ang tambuli ng mga pari. Dadalhin lang nila yung kaban ng tipan. At sinabi sa talatang 5, kapag hinipan na nila ng matagal ang sungay ng tupa, at kapag ito'y inyong narinig, ang tunog ng tambuli ay sisigaw ng malakas, ang buong bayan at ang pader ng lungsod ay guguho, at ang buong bayan ay tuloy-tuloy na sasalakay. Dito po sa mga talatang ito, mga kapatid, ang Diyos ay nagbigay ng mga prinsipyo, mga pamamaraan, upang sila'y magkaroon ng pananampalatayang nananaig. At ngayong sandali, maging tayo din, nais ng Panginoon na maunawaan natin itong mga pamamaraan, itong mga principles, upang tayo rin po ay magkaroon ng conquering faith, upang pagdating ng pagsubok, hindi tayo yung mga taong umiiyak, hindi tayo yung mga taong nawawalan ng pag-asa, hindi tayo yung mga taong sumusuko, gumigive up. Tayo po yung mga anak ng Diyos na dapat lumalaban at nananaig sa ating pananampalataya. Amen? So ang katanungan ngayong sandali, ano ang mga prinsipyo na kailangan natin tulad nila upang tayo'y magkaroon ng conquering faith? What are the principles we need to have a conquering faith? Ano po ito? Ano itong mga prinsipyo na ito? Ano po itong mga pamamaraan na ito na binigay ng Diyos sa kanila? At nawa ngayon, samahan tayo ng banal na Espiritu. Pagkalooban tayo ng kaliwanagan, ng kapahayagan na maliwanag nating maunawaan upang tayo po, kapag dumating sa punto na tayo ay gagalaw, lalakad, makikita mo na ito ay transferable. Itong mga prinsipyo na ito, itong mga pamamaraan na ito na binigay ng Diyos sa kanila hanggang ngayon sa panahon natin para sa atin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, para sa iyo ito. Para sa atin ito na tayo po'y manaig, magtagumpay. No po? Na hindi na mababalitaan natin si kapatid na wala sa pananampalataya, si kapatid na lupaypay. No po? Walang lugar sa atin ng panlulupaypay. Walang lugar sa atin ng panghihina. Walang lugar sa atin ang mga bagay na magpapahamak sa atin. Tayo po ay mga anak ng Diyos na dapat lumakad sa pananampalataya, mamuhay sa pananampalataya. So ano itong mga prinsipyo na ito? Una po, envision your conquest by faith. Wow. Envision. Isipin mo at tingnan mo ang iyong lulupigin at pagtatagumpayan. I-mental picture mo. Envision, meaning visualize in your mind the victory that God has given to you. Visualize, envision. Sinabi sa Joshua, Kabanatang 6, talatang 2, sinabi ng Panginoon kay Josue, at ito rin ay sinasabi ng Panginoon sa bawat isa. Tingnan mo, ibinigay ko na sa iyong kamay ang Jericho, ang hari nito at ang mga mandirigma. In the English version, the Lord said, see, I have given Jericho into your hand, its king and the mighty man of valor.
Tandaan natin mga kapatid, ang Jericho sa kanyang panahon, ito ay napakataas na pader. 12 feet, mataas, or higit pa. Base lamang yun sa estimate, yung lapad niya, 6 o hanggang 8 talampakan. Kaya ito ay napakatibay, no? Parang Berlin Wall. No po, nung panahon niya, matindi ito. So, sinabi ng Panginoon, "See, I have given Jericho into your hand." Now, the word see in Hebrew is ra'ah, meaning to perceive and to look at your conquest. Ibig sabihin, i-visualize mo, i-mental picture mo, yung lulupigin mo, yung sasakupin mo, yung dadaigin mo. In other words, it means to envision and visualize by faith. Mga kapatid, ngayon sandali, visualization is very important because it helps to prepare and teach on how to respond to a situation before it even happens. Ang visualization, mga kapatid, ito po yung naghahanda, tumutulong sa atin, nagtuturo sa atin kung paano tayo magre-respond sa mga sitwasyon natin. Kapag sa isip mo, talo ka na, mangyayari yon. Pero kapag sa isip mo, ikaw ay nagwawagi, ikaw ay nagtatagumpay sapagkat sinabi na ng Panginoon, "See, I have given you." Binigay ko na sa iyo. So there's power in visualization. It helps us to achieve our goals by conditioning our brain to see. Ang mundo natin nagko-condition sa atin sa kapahamakan, sa pagkasira ng buhay, sa pagkontrol sa atin. Ang salita ng Diyos, siya rin ang humuhubog dapat sa atin at nagbibigay sa atin ng direksyon sa ating buhay na makondisyon tayo, na makita natin, marinig natin, maramdaman natin sa ating sarili yung pagtatagumpay. Amen? Kaya po yung mga champion, yung mga magagaling na atleta, bago sila sumabak sa paligsahan, nakikita na nila yung kanilang sarili na nagtatagumpay na sila, na nananaig na sila, sapagkat inangkin na nila sa kanilang sarili yun. Ganon din sa atin, lalo na dapat sa atin, sapagkat meron tayong pangako na binigay ng Diyos sa atin. Amen? So tingnan natin kung paano ito nagkaroon ng kaganapan sa kanila. Sa talatang 6 ng Joshua chapter 6, kaya tinawag ni Josue na anak ni Nun ang mga pari at sinabi sa kanila, "Buhatin ninyo ang kaba ng tipan. 7 pari ang magdala ng 7 tambuli na mga sungay ng tupa sa unahan ng kaba ng Panginoon." At kanyang sinabi sa bayan, "Sumulong kayo at lumakad sa palibot ng lungsod. At palakarin ninyo ang mga lalaking may sandata sa unahan ng kaba ng Panginoon." Talatang 8, nang makapagsalita na si Josue sa bayan, ang 7 pari na may dalang 7 tambuli na mga sungay ng tupa sa harapan ng Panginoon ay lumakad na pasulong at hinipan ng mga tambuli at ang kaban ng tipan ng Panginoon ay sumunod sa kanila. Talatang 9, ang mga lalaking may sandata ay nauna sa mga pari na umihihip ng mga tambuli at ang bantay sa likuran ay sumusunod sa kaban habang ang mga tambuli ay patuloy na inihipan at iniutos ni Josue sa bayan, "Huwag kayong sisigaw, ni maririnig ang inyong tinig, ni magsasalita ng anumang salita, hanggang sa araw na aking sabihin kayo'y sumigaw. At saka lamang kayo sisigaw." Kaya't kanyang nilibot na minsan sa lungsod ang kaba ng Panginoon, sila'y pumasok sa kampo at nagpalipas ng gabi doon. Habang lumalakad ng Israel paikot sa lungsod, pansinin po natin, binivisualize na nila yung sinabi ng Panginoon sa kanila. A moment na sila humahakbang sa pananampalataya, inaangkin na nila sa kanilang kaisipan, inaangkin na nila sa kanilang kalooban na amin na ito. Binigay na ito ng Panginoon. Ipinangako ito ng Diyos sa amin. You see, there is power in visualization. Tandaan po natin, ganun din po sa atin. 2 Corinthians chapter 1 verse 20 in the New International Version. It says, "No matter how many promises God has made, they are yes in Christ."
And so through Him, the Amen is spoken by us to the glory of God. Kahit gaano karami ang pangako ng Diyos, tutuparin niyang lahat ito sa pamamagitan ni Kristo sa atin, sa panahon natin. Sa panahon nila yung sinabi ng Diyos, pinanghawakan nila yon, nanindigan sila sa sinabi ng Panginoon at binivisualize nila, ini-envision nila. Kaya napakaganda na meron kang vision. Binivision mo yung mangyayari sa iyong buhay. Binivisualize mo sa iyong buhay yung pagtatagumpay. Binivisualize mo sa iyong buhay yung pagdami ng mga kliyente mo. Binivisualize mo sa iyong buhay yung pagdami ng sales mo. Binivisualize mo sa iyong buhay yung paglago ng iyong kabuhayan, yung paglago ng iyong buhay, ng pagpapala ng Diyos sa iyong pamilya. There's power in visualization. That is the first principle, mga kapatid, na dapat nasa atin, na dapat hindi nawawala sa atin. Habang lumalakad tayo sa pananampalataya, habang namumuhay tayo sa pananampalataya, i-envision mo yung mga posibilidad na pwedeng mangyari sa iyo. I-envision mo yung maaaring gawin ng Diyos sa iyong buhay. I-visualize mo. Sapagkat sabi na sa kanila, "See, I have given you into your hands the land of Jericho, the city of Jericho." Ganon din po sa atin. May pangako ang Diyos sa iyo. Amen? Pakisabi mo sa katabi mo, may pangako ang Diyos sa iyo. Ano sa mga pangako ng Diyos na nagkaroon ng kaganapan sa iyo? Ano sa mga pangako ng Diyos na nagkaroon ng katuparan sa iyo? Mga kapatid, habang nabubuhay tayo ngayon, mabuhay tayo na binivisualize natin, inaangkin natin sa buhay natin ang mga pangako ng Diyos. Amen? Purihin ang Panginoon. Pangalawa, ano ang mga prinsipyo na kailangan natin upang tayo magkaroon ng pananampalatayang nananaig? Pangalawa, ipagkatiwala mo ang iyong sarili sa utos ng Diyos. Entrust yourself to God's command by walking in faith valiantly. First, envision. Envision your conquest. Second, entrust yourself to God's command by walking in faith valiantly. Ipagkatiwala mo ang iyong sarili sa utos ng Diyos sa pamagitan ng paglakad sa pananampalataya ng may buong katapangan. Ipagkatiwala mo habang ini-envision mo yung pagtatagumpay sa iyong buhay. Habang binivisualize mo yung victory, yung conquest, yung pananaig sa buhay, ipagkatiwala mo ang sarili mo sa Diyos. Ganon sila. Ipinagkatiwala nila ang kanilang sarili sa sinabi ng Diyos, sa salita ng Diyos. Tingnan po natin, Joshua chapter 6, verse 3. Sinabi sa kanila ng Panginoon, "Dilibutin ninyo ang buong lungsod, lahat ng mga lalaki mang didigma ay liligid ng minsan sa loob. Gagawin ninyo ito sa loob ng 6 na araw." Iniutos ng Diyos na umikot sila sa lungsod ng Jericho ng 1 beses sa isang araw at ginawa nila ito sa loob ng 6 na araw. Tingnan po natin yon. Joshua chapter 6 verse 12. So kinaumagahan si Josue bumangong maaga at binuhat ng mga pari ang kaban ng Panginoon. Ang 7 pari na may dalang 7 tambuli na mga sungay ng tupa ay lumakad ng pasulong sa unahan ng kaban ng Panginoon. Habang patuloy na inihipan ng mga tambuli, ang mga lalaking may sandata ay nauna sa kanila at ang bantay sa likuran ay sumunod sa kaban ng Panginoon habang patuloy na inihipan ng mga tambuli. Sa ikalawang araw ay minsan lang silang lumakad sa palibot ng lungsod. First day, 1 beses silang lumakad at bumalik sila sa kampo. Gayon ang kanilang ginawa sa loob ng 6 na araw. At sa loob ng 6 na araw na yon, ng kanilang pag-ikot sa lungsod ng Jericho, hindi sila nagsasalita. Mahirap yon. Mahirap na wala kang kausap. So sinabihan sila ng Panginoon na wala mo ng marites. Na wala mo ng usi, wala mo ng chismisan, wala mo ng pakialaman. Lumakad lang sila ng 1 beses sa isang araw at ginawa nila sa loob ng 6 na araw. Walang imikan. Anong tawag doon? That is the power of obedience. Sumunod sila sa Diyos sa
pagbibigay ng kanilang buong sarili at pagtitiwala sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. They entrusted themselves to God's command. They walked by faith valiantly once a day for 6 days. There were no noise and talking among them. Hindi madali yon. Hindi madali na hindi nagsasalita. Ginawa nila ito ng walang pag-aalinlangan. Sumunod sila at lumakad ng may buong pananampalataya sa Diyos. Mga kapatid, ito yung mga principles na nais ng Diyos na ating ipamuhay. First, visualization and vision, your victory by faith. It's all by faith. Entrust yourself to God's command, to God's word, by faith. Kung ano sinabi ng Diyos, sundin mo. Ngayon, kung hindi mo pa kilala ang Diyos, talagang susuway ka. Pero sila, dahil nakilala na nila ang Diyos, nasaksihan na nila ang kapangyarihan ng Diyos, naranasan na nila sa kanilang buhay ang kapangyarihan ng Diyos, yung katugunan ng Diyos sa kanila. Naranasan nila kung paano sila pinakain sa wilderness. For 40 years, pinakain sila ng Panginoon. Hindi na luma ang kanilang damit. Hindi na luma ang kanilang sapatos, ang kanilang panyapak, ang kanilang sandals. Sa loob ng 40 taon, kinalinga sila ng Panginoon. Nag-provide ang Diyos sa kanila. Nakita nilang kapangyarihan ng Panginoon mula doon sa Jordan River, na mataas ang daloy ng tubig. Nahati ang Jordan River, nakatawid sila patungo sa Promised Land, at ito po, naharap sila sa matinding pagsubok sa kanilang buhay, matinding laban nila, mataas na pader. Pero nakinig sila sa Panginoon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kapatid, makinig ka sa Panginoon. Makinig tayo sa Kanya, sumunod tayo sa Kanya, ipagkatiwala natin ang ating sarili sa Kanya. Amen? Sapagkat siyang may control ng lahat ng bagay at lahat ng bagay ay nangyayari sa pamamagitan niya. Sinabi ng 2 Korinto, Kabanatang 5, Talatang 7, we walk by faith, not by sight. In the Amplified Bible, it says, living our lives in manner of consistent with our confident belief in God's promises. Lumakad tayo sa pananampalataya, hindi sa pamagitan ng nakikita ng mata, at mamuhay tayo ng naayon sa matatag na paniniwala sa mga pangako ng Diyos. Amen? Lumakad tayo sa pananampalataya. Ang bawat hakbang natin, dapat hakbang ng pananampalataya. Hakbang ng pagsunod sa Diyos. Hindi ng ating sariling kalooban, hindi ng sarili nating kagustuhan, hindi ng sarili nating plano. Lahat ng plano natin sa buhay mag-fail. Kung sarili lang natin ang masusunod. Dapat lahat yan nililay down natin sa Diyos. Tinitingnan natin yung plano ng Diyos. Panginoon, anong plano mo sa akin? Ano nais mong gawin ko? Ano yung kalooban mo para sa akin? Susunod tayo sa Kanya sa pamagitan ng pagtitiwala ng ating buong kalooban sa Kanya. That is the second principle. Entrust yourself to God, to His command, to His word, by walking in faith valiantly. And third, mga kapatid, third principle, masigasig mong ihayag o isigaw ang iyong pagtatagumpay sa pananampalataya. Enthusiastically declare your victory by faith. Are you with me? Amen? Simple principles na pwede nating apply sa ating everyday life. Envision your victory by faith, your conquest by faith. Entrust yourself to God's command by walking in faith. And then third, enthusiastically. Meaning, maging masigla tayo. Tingnan mo yung katabi mo kung masigla. Masaya ba yung katabi mo? Maging masigla tayo, maging masigasig tayo na ating ipahayag. Sabihin natin ang pagtatagumpay.
sa ating pananampalataya. Tingnan natin sila, Josue, Kabanatang 6, Talatang 4. Ano nangyari? Ang 7 pari, sinabi rito, ay magdadala ng 7 tambuli ng mga sungay ng tupa sa unahan ng kaban at sa ika-7 araw ay inyong paliligiran ng 7 ulit ang bayan at ihipan ng mga pare ang mga tambuli. Kapag hinipan na nila ng matagal ang sungay ng tupa at kapag inyong narinig ang tunog ng tambuli ay sisigaw ng malakas. Doon lamang magsasalita. Doon lamang magpapahayag. Doon lamang magko-confess. Doon lamang magde-declare. At pagkatapos ang pader ng lungsod ay guguho. Dahil yun ang sinabi ng Panginoon at ang buong bayan ay tuloy-tuloy na sasalakay. Dito natin makikita ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Na dapat natin panghawakan, na dapat natin paniwalaan upang tulad nila, tayo din ay magkaroon ng kasigasigan, ng kasiglahan, na ipahayag natin ng katagumpayan ng ating pananampalataya sa Diyos. Amen? So tingnan po natin yung kaganapan nito sa talatang 15 ng Joshua Kabanatang 6 at nangyari ng ika-7 araw ng mag-uumaga na. Sila'y bumangong maaga, excited sila na bumangong maaga. Masigla sila na bumangong maaga. They were very enthusiastic. Punong-puno sila ng kasiglahan. Punong-puno sila ng kagalakan sapagkat sinabi nila, ito yung araw, ito na yung ating victory. Ika-7 araw. Sila'y maagang bumangon at 7 ulit sila na lumakad. Nung 7 days na yon, 7 times din silang umikot. Masigla sila. Masaya sila. Sapagkat alam nila sa kanilang sarili yung tagumpay, yung victory, yung pagkapanalo nasa kanila na. Kaya po, sinabi sa talatang 16, sa ika-7 ulit ng hipan ng mga pari, ang mga tambuli, ay sinabi ni Josue sa bayan, sumigaw kayo. Ano yung sinigaw nila? Eto na! Eto na! Woo! Sumigaw sila. Eto na, panalo na tayo. Sinabi sa talatang 20, kaya't nang sumigaw ang bayan at hinipan ng mga tambuli, nang marinig ng bayan ang tunog ng tambuli, ang bayan ay sumigaw ng napakalakas. Sumigaw sila na napakalakas. Ipinahayag nila yung kapahayagan ng kanilang pagtatagumpay. Sumigaw sila ng malakas at ang pader ay gumuho. Kahit ang bayan ay lumusod sa lungsod at ang bawat lalaki ay tuloy-tuloy na pumasok at kanilang sinakop ang lungsod. Wow! Dahil sa kanilang visualization, dahil sa kanilang pagbibigay ng kanilang sarili sa Panginoon at ipinahayag nila. That is the power of declaration. That is the power of confession. Mga kapatid, may kapangyarihan ang pagsasalita. May panahon na ikaw ay mananahimik. Hindi ka magsasalita. Pero may panahon na ipapahayag mo ang pagtatagumpay sa iyong buhay. Sinabi ng Panginoon sa Book of Numbers 14:28. As I live, says the Lord, habang ako'y nabubuhay, sabi ng Panginoon, ang Panginoon nabubuhay noon. Ang Panginoon nabubuhay sa kasalukuyan ngayon. At ang Panginoon nabubuhay magpakailan pa man. Anuman, sabi ng Panginoon, anuman ang sabihin nila sa aking pandinig, anuman ang sabihin ng mga tao sa pandinig ng Panginoon, gagawin ng Diyos sa kanila. Kapag sumigaw ka ng pagkatalo, sumigaw ka ng pagkabigo, sumigaw ka ng pagkabagsak ng buhay, yun ang mangyayari. Mga kapatid, napakahalaga ng pagsasalita. Napakahalaga ng confession. Napakahalaga ng declaration. Kailangan ng bansa natin, ng mga lalaki at babaeng sisigaw na ang bansa natin ay magtatagumpay. Tapos na ang halalan. Ang hangarin natin ay ang pagtatagumpay ng ating bayan. Maging matatag tayo, maging matibay tayo sa pamamagitan ng mga prinsipyo na binigay sa atin ng Panginoon at ipahayag natin ang kapahayagan ng pagtatagumpay ng ating buhay. Sinabi sa Job 22 verse 28,
You shall declare a thing and it shall be established in your life. Kaya nung sila'y ipinahayag nila ang kanilang pagkapanalo, ang kanilang pagkawagi, ang kanilang pagtatagumpay, ibinigay ng Diyos sa kanila. At ang Jericho ay bumagsak. Hindi sa kanila. Fell down flat sa loob. Bakit? Kasi bivisualize nila yung kanilang pagtatagumpay ayon sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Kasi ibinigay nila ang kanilang sarili sa Diyos. Sa salita ng Diyos, pinanghawakan nila ang pangako ng Panginoon sa kanila. Mga kapatid, hindi po ako nangangaral ng salita lamang. Kung ito'y salita ko lamang, empty ito. Wala itong kabuluhan. Pero I am preaching, I am sharing, I am declaring the Word of God. There's power in the Word of God. It's very powerful. Kaya ito maganda, nagkokondisyon ng ating isipan eh. Ito ang muhubog ng ating isipan. Ito ang siyang nagumuhubog ng ating pamumuhay. Kasi kung ang salita mo, na dinideclare mo sa iyong buhay, ay hindi nakakonect sa salita ng Diyos, hindi nakakonect sa iyong pamumuhay, hindi ka namumuhay na matuwid, useless yon. May kapangyarihan ang salita ng Diyos kapag sinasabi natin, kino-confess natin, ipinapahayag natin sa ating buhay ang mga salita ng Panginoon. Amen? Makapangyarihan ang salita ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, makapangyarihan ang salita ng Diyos. Very powerful. There's power in declaration. There's power in obedience. There is power in visualization. That is the power of the Word of God. God has given us the victory. Envision your conquest by faith and trust yourself to God's command by walking in faith valiantly. Enthusiastically declare your faith, your victory by faith. The question today, ang tanong ngayong umaga, ano ang Jericho mo? Ano ang malaking pader na umahad lang upang ikaw ay magtagumpay sa buhay? Ano ang matinding laban mo? Tandaan natin, Jericho, 12 feet high, 6 feet or more, or 8, ang lapad niya. Nagiba ito. Dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Ano yung malaking pader na sagabal sa iyong buhay? Ano ang pinakamatindi mong laban na umahadlang sa iyo upang makamit mo ang iyong katagumpayan sa iyong buhay? Ito ba'y sakit? Ito ba'y karamdaman sa iyong buhay? Ito ba'y kahirapan sa iyong buhay? Ito ba'y kawalan ng oportunidad sa iyong buhay? Ito ba'y kakulangan ng pera? Ito ba'y pag-aaral? Ito ba'y board exam sa buhay mo? Na para bang malaking pader na nakaharang sa iyo? Ito yung mga external na laban natin. Ano yung mga internal na pader sa iyong buhay na umaharang sa iyo upang lumago ka sa pananampalataya, upang ikaw ay magtagumpay sa iyong pananampalataya? May malaking pader ba ng galit sa puso mo? May malaking pader ba ng kawalan ng pagpapatawad sa buhay mo? Mga kapatid, ang Jericho nila, binigay ng Panginoon sa kanila. Ngayong sandali, ang iyong Jericho, ibinigay na sa iyo ng Panginoon. Visualize your victory by faith. Give yourself completely to God's word, to God's command. By walking in faith, by living in faith. And be enthusiastic in this life. Enthusiastically declare your victory. Amen? Let's pray. Father God, thank you for your word. Thank you for your message today, Lord. Thank you, Lord God, for the principles that you have given to us, for us to live victoriously, for us to have a conquering faith. Manaig kami sa buhay nito, sapagkat ang nananaig, ang dumadaig sa sanglibutan sa mundong ito ay ang mga anak mong sumasampalataya sa iyo, Panginoon.
Ano man po yung laban namin, ano man po yung pagsubok namin, gaano man kalaki, gaano man kalapad yung pader na umaharang sa amin, yung spiritual na pader na umahadlang sa amin upang makamit namin ang aming pagtatagumpay. Naniniwala kami sa iyo, Panginoon. Naniniwala kami sa mga principles na kaloob mo sa amin. Help us, Lord, to envision our conquest, our victory by faith. Help us, Lord God, to entrust ourselves to your words, to your commands, by walking in faith, by living in faith. Help us, Lord, my God, to enthusiastically declare our victory. That we as your people lead us to declare, lead us to confess our victory. For there is power in confession. For there is power in declaration. Lead us to declare, Lord God. For your word says, you shall declare a thing and it shall be established in your life. And this light will shine upon us, Lord. Thank you so much. Thank you, Lord God. Tayong lahat ay tumayo. Just a simple presentation of the Word of God. Simple exposition of the Word of God, telling us, giving us the principles. Mga kapatid, dami nating laban, daming pader na umaharang sa atin. But God has given us the victory. Sabi nga nung binasa natin kasulatan kanina, salita ng Panginoon, ang mga pangako ng Diyos sa atin ay ibinigay na sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sino mang sumasampalataya sa Panginoong Hesus ay dumadaig sa sanglibutan. At ngayong sandali, ano man yung laban mo, ano man yung pagsubok mo, huwag kang give up. I will pray this morning. Let's close our eyes, bow our head. Isipin mo ngayong sandali, ano yung laban mo? Ano yung malaking pader na umaharang sa iyo? Habang iniisip mo yan, nais ko munang magbigay ng pagkakataon sa bawat isang hindi pa nakakilala sa Panginoon. Lagi natin ginagawa ito. Bakit? Kasi naniniwala tayo na walang kaligtasan sa kanino mang iba. Si Hesukristo lamang ang kaligtasan. Ang Diyos lamang ang nagbigay ng kaligtasan. Sa panahon na sila'y nakipaglaban, ang Diyos nagbigay ng kaligtasan sa kanila. Sa panahon natin, ang kaligtasan natin ay ang Panginoong Hesukristo. At ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ibinibigay natin ang pagkakataon na ito sa bawat isa. Kung wala pa si Hesukristo sa iyong puso, sa iyong buhay, hindi pa matuwid ang iyong buhay, namumuhay ka sa kasalanan, namumuhay ka na malayo sa Diyos, kaibigan, kapatid, kailangan mo si Hesukristo. Siya ang nagbago sa akin, siya ang nagpatawad ng aking mga kasalanan, at siya ang nagbigay sa akin ng magandang buhay, ng direksyon sa aking buhay. Kung nais mo siyang tanggapin, nais mo maghari siya sa iyong puso, wala pa siya sa iyong buhay, sumunod ka sa akin sa maikling panalangin na ito. Sabihin mo, Panginoong Jesus, maghari ka sa aking puso, sa aking buhay, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan, linisin mo ako ng iyong banal na dugo na tumagas doon sa krus ng Kalbaryo.
Tulungan mo ko, Panginoon, na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Gawin mong matuwid ang aking buhay sa pangalan mo, Panginoong Yesus. Amen. Amen. Kung sino man ang sumunod sa panalangin na yan, nasa online service natin, kapatid, kaibigan, ang salita ng Diyos ang siyang uhubog sa buhay natin. Simulan mong basahin ang salita ng Diyos at bibigyan ka ng banal na espiritu ng kaunawaan. Purihin ng Panginoon. Ngayong sandali, nais kong mangusap sa mga kapatid. Binigyan tayo ng Panginoon ng kanyang salita ng mga prinsipyo. So ano ngayon, sandali, ang iyong Jericho? Ano ang malaking pader na umahadlang sa iyo upang ikaw ay lumago sa pananampalataya, upang ikaw ay magtagumpay? Anong pader ito? Anong pagsubok ito? Anong laban ito? Tandaan mo, lahat ng bagay binigay na sa atin ng Panginoon. Ang mga pangako ng Diyos, they are yes and amen. Ang kailangan lamang natin, i-visualize natin ang ating pagtatagumpay. Visualize your victory. Envision your conquest by faith. Live by faith. And trust yourself to God. And be enthusiastic in this life. Maging masigla ka. Sino magpapasigla sa iyo? Ikaw mismo sa iyong pananampalataya sa Diyos. Sino magpapasaya sa iyo? Sino mag-encourage sa iyo? Sino magtataas sa iyo? Ikaw mismo sa iyong pananampalataya sa Diyos. Naalala ko si David. Sinabi niya sa kanyang sarili, kinausap niya ang sarili niya, "Why are you cast down, O my soul? Believe and hope in the Lord." Ako rin po, kinakausap ko ang sarili ko. Nasabi ko sa sarili ko, bakit ikaw malungkot? Maging masaya ka. Rejoice in the Lord. Pasiglahin mo ang sarili mo sa pamagitan ng iyong pananampalataya sa Diyos. May pagsubok ka, may problema ka, may malaking pader sa iyo. Kayang-kaya mo yan. I-visualize mo ang iyong pagtatagumpay. Pagkatiwala mo ang sarili mo sa Panginoon, maging masigla ka, maging masaya ka. Tanggalin mo yung pader na ito sa iyong buhay. Ikaw mismo, aapakan mo. Apakan mo ang galit, apakan mo ang puot, apakan mo ang hindi pagpapatawad, apakan mo, alisin mo sa buhay mo ang mga samaan ng loob. Amen. Anong Jericho mo? Karamdaman ba? Sa pamagitan ng mga latay ng Panginoong Isus, ikaw ay gumaling na. Ano ang Jericho mo? Kahirapan ba? Kakulangan ba sa pera? Ang pagpapala ng Diyos ay nasa iyo. Siksik, liglig at umaapaw. Sinabi ni David, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for His name's sake. Yea, though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil." Why? Why He said that? Because God is with me. Sabi niya, ang Diyos kasama ko. His rod and His staff, they comfort me. Nagko-comfort sa atin yung rod and His staff ng Panginoon. Ano yun? Yun yung salita ng Panginoon sa ating buhay. He prepares a table before me in the presence of my enemies. He anoints my head and my cups runs over. Umaapaw ako sa pagpapala ng Panginoon. And He said the word, surely, tiyak ako, goodness and loving kindness shall follow me all the days of my life. Napagtagumpayan niya ang pagsubok sa kanyang buhay. Si Joshua, napagtagumpayan niya ang Jericho niya. Actually, yung nakita ni Joshua, yung Jericho, malaking pader. Sabi niya, paano ito? Paano kami magtatagumpay? Imposible.
Pero dahil binigay sa kanila ng Panginoon, biniswalize nila, pinagkatiwala nila kanilang sarili sa Panginoon, at naging masigla sila sa pagsunod sa kalooban ng Diyos sa kanilang buhay, nagtagumpay sila. Kaya lahat ng Jericho sa buhay natin, lahat ng pagsubok, lahat ng laban, lahat ng malalaking pader sa iyong buhay, pagtatagumpayan mo yan. Amen? Purihin ang Panginoon. Tayo manalangin, sumunod po kayo sa akin sa panalangin. Sabihin natin, Panginoong Diyos. Sabihin natin sa Kanya, Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Sa iyo kami nagtitiwala. Sa iyo kami umaasa. Lahat ng pagsubok, lahat ng problema, lahat ng aming laban sa buhay na ito, pagtatagumpayan namin. Pagtatagumpayan ko, inaangkin ko sa aking buhay ang pananampalatayang nananaig, ang conquering faith. Panginoon, binivisualize ko ang aking pagtatagumpay. Panginoon, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking buhay sa pamagitan ng pamumuhay at paglakad sa pananampalataya na mayroong buong katapangan. Hindi ako susuko, hindi ako gi-give up, hindi ako mawawala ng pag-asa, hindi ako aatras, hindi ako tatalikod. Ako'y magiging masigla, ako'y magiging masigasig sa aking pananampalataya sa iyo at aking ipapahayag ang aking pagtatagumpay sapagkat ako'y nagtagumpay na sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ako'y matagumpay at ako'y patuloy na nagtatagumpay. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. And amen. Come on, church. Come on, people of God. Give God the praise. Give God the honor and glory and thanksgiving. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord God. Panginoon, salamat po. Inaangkin namin ang kagalingan sa bawat may sakit at karamdaman. Inaangkin namin ang pagpapala sa bawat mga anak mo, Panginoon, na nagkakaroon ng kakulangan. Kasapatan at paglago sa kanilang buhay ang mangyari. Pagpapala ang ipagkaloob mo sa bawat isa, Panginoon. Inaangkin namin ang pagtatagumpay. Inaangkin namin, Panginoon, ang makapangyarihang pagtatagumpay. Thank you, Lord, for giving us a conquering faith. Faith that overcomes. Faith that crosses over. Faith of the Lord Jesus Christ in our lives. Thank you, Lord God, in Jesus' name. Amen. And amen. Praise the Lord. Paliwanagin ng Diyos ang kanyang mukha sa bawat isa sa inyong pamilya. Ang pag-ibig ng Diyos manahan sa inyo. Kapayapaan ng Panginoon ay manahan sa inyo. Ang biyaya ng Panginoong Hesus sumagana sa inyong buhay. At ang pakikisama ng Banal na Espiritu ay manahan sa inyo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. In Jesus' name. Amen. Pakisabi sa katabi mo, maraming pagpapala ang dumaloy sa iyong buhay. Mabuhay ka sa pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. God bless you. Thank you.